Hindi pa ako naniniwala talaga. Totoo na to. For her restrained yet searing portrayal of a mother holding her dignity amid abandonment and illusion, for embodying both the ache of loss and the quiet strength of survival as she watches her son chase the myth of a father who was never there. The award for Best Performance of an Actress in a Supporting Role goes to Rochelle Pangilinan for child number 82. Papa to! My God! For Sinimalaya ko po! First time ko sa Sinimalaya, so hindi ko talaga siya na-expect. Gusto ko lang talaga mapanood ang nangyayari dito sa loob ng awarding kapag Sinimalaya. And bilang bilang artista, isa siguro to sa mga pangarap ng mga artista na makita ang lahat ng trabaho, ang lahat ng involved sa Sinimalaya 2025. Siyempre po importante, pero hindi ko siya ine-expect talaga. Wala sa hinuha ko na mananalo talaga. Kasi lahat sila magaling and lahat ng pumasok dito sa full length, lalo na sa full length film, napakagaling ng lahat. So talagang ako yung least, hindi ko talaga ine-expect na mananalo ko. Kaya nung tinawag yung pangalan ko, ako ba yun? Tama ba yung nadinig ko? Yun talaga yung itsura ko na ako yun, ako. Hanggang ngayon parang pinipilit kong isink in sa sarili ko na, my gosh, nanalo ako dito sa Sinimalaya pa, na pangarap ko noon pa na makapasok. And then, look, hello. Okay, syempre si Miss Irma Adlawan kasi yung isa sa tinitingala kong artista na nagturo din sa aking umarte na napakagaling niya sa child number 82. So, syempre, bago ako parang dapat siya muna. So, isa pa yung wala talaga po akong baon na kahit konting katiting na mananalo ako. And yes, sinasabi na ang galing mo, ang husay mo, and nagte-thank you ako, thankful ako, grateful ako sa lahat ng sinasabi ng mga nakapanood. And yun lang, hindi ko talaga siya in-expect ngayong gabi. And kanina lahat talaga nanonood ako, and ganun pala yun kapag screenplay. Walang choices, walang nominations, basta rekta lang, sasabihin lang, mga ganong bagay, ang galing. Tapos ina-explain sa akin ni Ina Evans kung sino tong si Direk, ganyan, yung ganon. And sino tong sa lahat. So, nagpapaturo ako lahat. And then, but then, meron na ako agad. And na may papakita ko sa anak at asawa ko pag uwi ko. Tinulungan ako ni Coach Ruth Alferez na makuha yung timpla ni Alicia, but then siguro malaking factor yung nanay ako, and binuo ko siya. What if naghahanap ng isang malaking sagot sa tanong ng anak ko, anong gagawin ko? And from there, bilang nanay, pinaghugutan ko siya doon, and then hanggang sa nabuo ko siya unti-unti. Habang pumupunta ako nag-drive papuntang Ilocos Norte para makuha ko si Alicia. Oo, doon ako moment para makuha ko siya. Actually, pagkatapos ng drive ko doon, as in, nakarating ako ng Ilocos Norte ng 8 PM, nag-script reading kami agad. Kasi gusto kong ma-meet agad si JM at magkaroon kami ng rapport sa screen. And si JM mabilis mahalin. Hindi siya mahirap mahalin na bata kasi sobrang bukas na bukas yung ng bata, and wala siyang wall. So, madali ko siyang napasok bilang ina. And lagi ko siyang niyayakap sa set, sa ayaw at sa gusto niya. Lagi kong kinakalikot lahat, pati mukha niya. Dito ka, dito ka. Kung makikita niyo naman sa iba, lagi ko siyang hinihila punta sa akin. Siguro nasanay ako pag nakikita ko siya. Hanggang ngayon, ang tawag niya sa akin, Ma. So, hindi na yata yun mawawala. Parang habang buhay na kami mag-ina. Yeah.